Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 8 ng October 8, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:31 ng umaga. 5:31 ng umaga, Tuesday, at nais ko pong mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita. Dito po sa nangyayari sa Batangas, Vilma Santos, Ralph Recto, Building a Dynasty in Batangas. Yan po ang title ko ngayon. Ralph Recto, Vilma Santos, Building a Dynasty in Batangas. Hindi ko na ibibigay yung detalye kasi ang dami nang dumidiscuss dyan patungkol dyan sa mga nangyayari dyan. Ang i-discuss ko lang po dito ay ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan, para may malaman tayo o ma-inform tayo at hindi tayo malito. Yung iba kasi ay nadidismaya na naman dyan sa ganyan kasi ang dami na po niyan Opo, ang dami na niyan na mga grupo-grupo o mga pamilya na sa iba't ibang lugar ay nagtatayo ng sariling dinastiya. Ayan po. Ay i-discuss ko po yan simula pa ng simula. Opo, Biblia po ang gagamitin ko na naka-record po yan. Naka-record. Ang puwang kasi, yung record ng tao ay kuminsan putol o kaya hindi talaga naisulat ng detalyado o parang hindi ka panipaniwala. Pero ito po, pag nakasulat po sa Biblia, ay sigurado po ito. Opo. Kaya nga lang, ang nakakalungkot ay hindi nababasa ng mga tao o hindi pinag-aaralan o hindi minimeditate. Kaya hindi nila nakukuha ang aral. At yan po ang gagawin ko ngayon dito. Opo. Tatalakayin ko yang ganyan, yang nagkakaroon ng dynasty o government o ang tawag ng kwan dyan nagsasarili. Mayroon tayong sovereignty o jurisdiction o ay bukas tatalakayin ko yung kwan, abangan nyo, yung napakinggan ko kagabi na ito si Minardo Guevara. Walang kwenta. Opo. He is neither here or there Ganon ang sagot niya Ay kahit na maghapon silang magbalitaktakan dyan sa kwan, dyan sa, ewan ko kung kailan yun. Panood ko lang kahapon kagabi Yung mga answer niya, paikot-ikot lang. Patungkol din po dito ito sa kwan sa dinastiya o paggawa ng sovereignty o jurisdiction. Ay tatalakayin ko po yan bukas ng maigi. Ang sabi niya ay hindi raw tayo makipag-cooperate sa ICC. Pero hindi naman daw natin sila binabawalan. Sabi niya, hindi ba? Na mag-imbestiga. He is neither here or there. Ang trabaho niyo po, Minardo Guevara, is to execute justice. O yung judgment niyo dapat righteous.
Hindi po yan na sino ba ang may jurisdiction, labag ba sa jurisdiction. Hindi po ganyan ang trabaho nyo. Nanumpa po ang presidente to give justice to everyone. Yan po ang pinanumpaan, mahirap o mayaman. Hindi yung aalamin ang jurisdiction. Wala namang nakakaalam yan eh. At iisa lang po ang sovereign. Ang Diyos po, ang tao o ang gobyerno, nawawala yan. Bumabagsak kung minsan nagagapi ng kabilang bansa. Ang dynasty kung minsan sila nagpapatayan yan. Kaya nga, yung jurisdiction na sinasabi ni Kwan, nag-aalala daw siya dahil yung sa jurisdiction. Nako po, may sinabi pa siya na nag-aalala siya dahil magiging fragmented. Ay bakit yung ang aalalahanin mo, Minardo Guevara? Dapat ang alalahanin mo may namatay at may pumatay at ang dami po niyan at ibigay yung execution ng justice. Iyan po ay nalilito dahil nga magaling magsalita, malumanay yung words iniiba. Kaya nga ang words kasi corrupt yan corrupt words. Kaya walang nangyayari sa usapan. Dinadagdagan lang ng mga ibang idea, ganyan. Nalilito na naman. Ganun po. Huwag po kayong malito. Ang pairalin nyo, how to execute the righteous judgment. Ayan po. Kailangan, yun ang tandaan nyo. At ang buhay po ng tao ang pinakamahalaga. Hindi po yung jurisdiction na yan. Wala yan. Wala naman mananalo dyan Sovereign ba tayo dyan sa West Philippine Sea? Hindi naman Paano kang mananalo dyan? Ilalaban mo ang sovereignty o ang jurisdiction. Paano kang mananalo dyan? Ay kung ang usapan ay pagdating sa West Philippine Sea, zero ko naman dyan Wala po tayong kakayahan. Kaya nga walang kwenta kung ano yung nilalaban. At yan ay konektado rin dito sa dynasty. Alam nyo po, mga kababayan, mga minamahal, ay ang Diyos po ay ayaw yang ang masasabi ko po ayaw yang ang namumuno ay hindi niya itinalaga. Yan po ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta o mga ambasador na tawag natin ngayon o mga lingkod ng Diyos ang tawag natin para sila ang sundin o sila ang mamuno o sila ang maggabay sa mga tao. Pero ang mga tao po ay matigas ang ulo. Opo, iyan po ang nakarecord sa Biblia. Pero ang Diyos po ayaw yan na ang namuno sa atin o ang mamumuno sa atin ay hindi niya lingkod o iba ang tinatalakay. Opo. Yan po ang totoo dyan at may record po tayo sa Biblia na ganyan. Yung napanood ko nga kagabi ay mga bayaran yung yung nagko-comments mga bayaran kasi doon sa kung kaninong vlogger yun ay lahat sila panig kay Guevara. Pero nung nag-comment ako doon sa sunod-sunod yung comment ko o sinasagutan ko yung iba, hindi naman nila masagutan. Kaya alam ko bayaran. Hindi mag-engage talaga Kasi nga wala silang pinaglalaban. Ang sasabihin nila, ang galing ni Soljin. Ang sasabihin lang nila, tama ka po, Soljin. Ganun lang. Parang iisa, parang machine. Ang
sumusulat o ano. Kasi hindi nila maipaliwanag. At hindi sila mag-engage sa malayang debate o mahinahon na debate. Hindi eh. Kaya alam ko mga bayaran ay 1,000 yung nag-comment eh. Iisa ang kinukomment eh. Magaling. Si Suljin, sabi nila eh. Ano ka kung magaling dyan? Wala naman siyang pinaglalaban dyan. He is neither here nor there. Malahininga, hindi ba? Isusuka ka ko yan. Yang ganyang paliwanag, isusuka yan. Ay paano kung answerable by yes or no? Hindi ba? Paano yan? Ipinipilit niya na hindi naman natin sila binabawalan. Ipipilit niya na hindi naman tayo makipag-cooperate. Ay ano yan? Hindi ba? Malamya o malahininga na paliwanag. Walang mangyayari dyan. Kahit na 1 taong pagdibatihan dyan, ay wala naman pala eh. Wala naman siyang pinaglalaban eh. Kung hindi yung jurisdiction. At bago po ako magpatuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong batch number 2, na sumusuporta sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Si Pussycat, Doris May, Antonino, si Ronel A.B. Compio, si Joy Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labier Niyabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, sana tayo? Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villallar, Rose Jack, Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orlin Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nibis Olamiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmer TV, Online Picolio, Preco Moob React, at saka si Concepcion Barsi. At saka yung dalawang nadagdag na nung isang araw na subscriber. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman din, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo, patungkol po dito sa topic natin na Vilma Santos, Rap Recto,
building a dynasty in Batangas. Ayan po. Inuulit ko po ayaw po ng Diyos na ang mamuno sa atin ay hindi niya lingkod. Opo. Ayaw po ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos ay ang mamuno sa atin ay yung lingkod niya. Ayan po. Pero ay gusto ng tao na ganyan ay papaboran naman ng Diyos yan papaboran. Pero responsible kayo. O responsible tayo kung ganyan na nga. At yan na nga ang nangyayari sa mundo. Ay yan nagkaroon ng mga gobyerno, ganyan, o mga pamahalaan na tawag natin. At yan nga, nagkakaroon ng state, ganyan, o country, o ayan nga, mga dynasty. Ayan po, Ngayon ay, ito po, babasahin ko lang po, 1 Samuel chapter 8, verse 5 hanggang 7. Babasahin ko lang po para mahagip natin, ayaw po ng Panginoon yan. Opo. Na kung saan, ito po ay kwento, patungkol sa noong si Samuel ang propeta ay naiinggit yung mga Israel na wala silang hari dahil yung mga karatig puok nila o country na nakapalibot sa kanila ay mayroong mga hari o may gobyerno. Of course, ito si Samuel ay parang siya na rin ang gobyerno kasi nga siya ang sinusunod dyan Pero direct instruction na kumukuha siya sa Panginoon. Ganun po ang mga propeta noon o yung mga lingkod ng Diyos. Ngayon ay basahin ko lang po Look, they said, you are old and your sons do not walk in your ways. Now, appoint a king to judge us like all the other nations. But when they said, give us a king to judge us, their demand was displeasing in the sight of Samuel. So he prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, listen to the voice of the people in all that they say to you, for it is not you they have rejected, but have rejected me as their king. Ayan po, maliwanag po, hindi ba? Ang ibig sabihin dito ay oo nga naman, hindi ba? Ay siya ang pinuno si Samuel ang pinuno si Propeta Samuel, ay bakit maglalagay sila ng ibang pinuno? Masakit ang loob ni Samuel. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ikaw kanyang nire-reject nila. Ako, bilang isang hari, sabi ng Diyos kay Samuel, ako ang nire-reject nila ng mga tao. Pero, sige, paboran mo sila o listen to them. Ayan nga. Yan ang kwento po. Mahaba po ito pero nilimitahan ko na lang po dyan. At ikikwento ko na lang po yung kabuuan. Ayan Ngayon, ay ang sinabi ng Panginoon kay Samuel, ito ang sabihin mo sa mga tao. Wala dyan pero kung babasahin mo yung chapter 8 na yan, naandyan yan. Ito ang sabihin mo sa mga tao bago sila bibigyan ng hari. Ayan po ayan nga, dynasty. Kasi nga, ang papalit dyan, yung anak yan magpapalit-palitan lang yan Kung hindi aalisin ng Panginoon.
Ganun ang nangyayari po eh. Oh. O sa gobyerno natin, ayan, iniilik ay ang sabi ng Panginoon, ito ang sabihin mo sa mga tao. Babayad kayo ng buwis. Panibagong buwis po ito ha, kasi mayroon silang ibinibigay sa simbahan para sa Diyos o doon sa gawain ng simbahan, iba po yun. Ang sabi ng Panginoon ay babayad kayo ng buwis. Oh, kaya ba ninyo? Kaya, sir. Magbibigay kayo ng tribute. Kakanta kayo, kakantahan nyo yung hari, mag-aalay kayo ng mga handog, pag birthday, ganyan. Oh, magbibigay kayo ng mga gift. Kaya ba ninyo yan? Ay, opo, kaya namin po. Ano pa? Ang mga anak yung lalaki, gagawing army, gagawing sundalo yan, at isasabak sa mga digmaan. At ang mga anak nyo naman ng babae ay gagawing alipin. Kaya ba ninyo yan? Ay, kaya, sir. Yun ang sinabi ng mga tao. At pero ang matindi dyan, yung parang aalipinin sila ng hari. Kasi nga, obligado sila na magbigay ng mga mga handog at yan nga, mga taxes, at yan nga ang nangyayari ngayon. Umaangal ang mga tao dahil wala namang pinupuntahan ang mga taxes, hindi ba? Ganon ay kaya daw nila. Sige, bigyan ng hari. At ang unang ibinigay na hari ay si Saul. Si King Saul sa Israel. First king of Israel is Saul. Pero si Saul, nung naging hari, ay hindi na sumunod sa Diyos. Ayan po, akala niya ay siya, lahat ng command na nanggagaling sa Panginoon, hindi niya sinusunod. At isa yan sa natandaan ko na girahin nyo yung Amalekites. Ubusin nyo ang tao, pati babae, pati mga bata, patayin. Pati mga hayop, patayin. Ayun ang utos. Lipulin nyo yan. Ay ang ginawa ni King Saul, hindi sununod. Tinanong siya ngayon ni Samuel, ano yang naririnig ko mga iyak ng baka, mga kambing, umiiyak ang mga kambing. Ay hindi ba sinabi ko, pugutan ng ulo lahat yan, patayin yan, mga kambing, mga baka, mga hayop, umiiyak. Ay ang sabi ni King Saul, ay sir, sabi niya, sir, ay iaalay namin yan sa Panginoon iaalay namin yan, sabing ganun, matataba yan, iaalay namin. Ay ang sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Sabi po ni Samuel, to obey is better than sacrifices. Ayan po, ang ginawa niya, kinuha niya yung espada ni Samuel, pinugutan niya ng ulo ang hari. Kasi nga yung hari, hindi rin pinugutan ng ulo pinugutan ni Samuel yung ulo ng hari. Hindi ba sinabi kanya na patayin niyo lahat, pati ang hari? Ay siguro gusto niyang makipag-alyansa dun sa hari o binigyan siya ng malaking kayamanan. Ayan po ang tao. Kung nasa posisyon na sila, isisingit ko lang po ako noon, nag-aaral pa ako ng college sa engineering po sa Piati. Bilib na bilib ako dyan kay Binay at saka dyan kay Joker Arroyo. Ayaw nila ng tyranny. Ayaw nila ang korap. Ayaw nila yung nag-i-extension ng mga yung si Marcos, hindi ba?
Oh, ayaw nila ng dynasty. Ay, pero ano nangyayari ngayon sa Binay dyan sa, hindi ba? Wala hindi ba? Ganon po ang tao. Kaya, huwag po kayong magtiwala. Lalo na ngayon, yung maraming nangangako ngayon na pag ako ang naupo, sabi niya, naku po, wala yan. Wala yan. Ako alam ko yan. Ayaw ko lang silang labanan. Pero alam ko wala yan. Kasi sawang-sawa na po ako sa ganyang mga titulo. Opo, ay ito nga si Vilma Santos, believe ako dito kasi nga lumalaban ito sa kwan noon sa mga maling gawa bilang isang artista, nagagawa niya kasi mayroon siya mga followers Ay pero ngayon, hindi ba? She is building a dynasty in Batangas. Yan po ang news ngayon. Ayan po 1 Samuel 15:11. Ito po ang nangyari I regret that I have made Saul king, for he has turned away from following me and has not carried out my instructions. Yan po ang sabi ng Panginoon. Panginoon po ang nagsabi nito I have regret o parang nagsisi. Sa iba kasi, I repent that I have made Saul a king. Yan po ang nakasulat. Diyos po ang nagsulat, ang nagsalita pero nga hindi naman nagre-repent ang Panginoon Kaya nga, kulang ang salita natin dito, regret na lang ang ginamit nila. Sa iba nga I made sorry that I have made Saul a king. Yun po. Kaya nga, ang dali pong makurap ng salita Papalitan lang hindi ba? Para maniwala kayo sa akin na kulang ang salita natin. Kulang po At yan nga, may mga magkakahawig na salita kung minsan, yun ang ginagamit nila para i-dilute. Ayan po Now, for he has turned away from following me and has not carried out my instruction. Yun ang instruction sa kanya, patayin yung hari ubusin sila, lipulin sila. Pati mga hayop ay hindi naman pinatay ni Saul hindi ba? Ayun, kaya ang ginawa ni Samuel, lumayas na, pumunta na sa ibang lugar, sa kabundukan. At simula noon, natatalo na ito si Saul. Natatalo na. Hanggang namatay si Samuel po, ay sinumon pa niya Nag-hire siya ng sorcerer. Sinumon niya yung kaluluwa. At naikwento ko na sa inyo yan nung isang araw, hindi ba? Yung bawal kausapin ang patay. Bawal po yan. Pag namatay na, huwag nyo nang banggitin ang pangalan o kausapin kasi baka babalik At bumalik nga ito si Samuel, bagamat siya ay patay, sinumon siya. Ay bakit kanya sinumon mo ako? Sabi niya. Ay natatalo na ako sa gira sabi niya Ay sabi ni Saul, hindi ka naman na sumusunod Sabi niya kaya natatalo ka sa gira At dahil dyan sa ginawa mo, yung nga, sinumon siya yung kaluluwa ni Samuel, at tumihingi si Saul ng instruction. Ano ang gagawin niya sa gira? Ay bukas ka niya, patay ka na. Ay yung nga nangyari, pati yung anak niya namatay. Anak ni Saul, namatay sa gira. Aywan ko, mga Syria atang kalaban nila, mga Syriano. Patay, hindi ba? Ay sabi ni Samuel bukas, patay ka na. Sabi niya. Aywan ko lang kung dahil sinumon niya bawal po magsumon ng patay na tao o bawal kausapin. Ito po ang Psalms Psalms 146 verse 3 hanggang 5. Do not put your trust in princes, or put not your trust in princes, in mortal man. Mga mortal lang po yan
O lahat tayo may kamatayan, hindi ba? Lahat po tayo. Who cannot save? When His Spirit departs, malamang ito yung hininga na ibinigay ng Panginoon kay Adan. Remember, si Adan ay putik lang Hindi ba? Putik lang si Adan At hiningahan siya in his nostril the breath of life. Malamang ito yung spirit, when the spirit departs, he returned to the ground. On that very day, his plans perish. Namamatay na rin yung mga plano niya. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Ayan po ang nakasulat. Huwag daw tayong ibigay ang ating tiwala ba yan sa mga princess. Ayan nga, mga dynasties, hindi ba? Kasi nga, mortal man lang yan Ayan po. Ngayon ay gusto ko lang bigyan ng emphasis na ganyan talaga ang tao. Ikinuwento ko ito sa inyo kasi nga ay baka nagtataka kayo bakit noon pa yan, hindi naman nagbabago ang tao Pag nabigyan po ng kapangyarihan yan, iba na po ang sasabihin talaga niyan. Ay binubuto naman ako ng tao ay gusto naman ng tao ganyan ang sinasabi na kung gusto na nilang magkaroon ng dynasty. Wala namang kanyang problema dyan dahil ibinubuto ng tao, samantalang nung hindi siya nakaupo, nung nagrarally sila, ayan nga, si Joker Arroyo at saka si lumalaban dyan kay Marcos noon. Bilib na bilib ako dyan kasi nga ayaw nila yung political dynasty. Ayaw nila yan. Ay bakit lahat po ng tao ganyan. Lahat po. At ito nga, ay ilang years na ito. Nangyari ito, magkaiba kasi ang dateline ng Biblia ko minsan pero ang tansya ko dito, mga 2,000 at saka 700 years ago, ito nangyari ito. Kasi nauna pa kay David ito at kay Solomon Nauna pa ito Ang sumunod kay Saul, King Saul ay si David, King David. Nanungkulan ng 80 years ata. At ang sumunod kay David ay yung kanyang anak, si Solomon. Nanungkulan ng 80 years din. Ayan po. Pero nung naging corrupt na, yung mga anak ni Solomon, nagkawatak-watak ng Israel. Ayan po. Nagkawatak-watak. Mayroon ng Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. At dyan, bandang huli, nagapi na sila ng Babylonia. At afterward, after 70 years, nagapi na naman sila pinasukan sila ng Assyrians. Yun po ang tumalo sa mga Babylonians. Ayan po ang gusto ko lang pong ipaliwanag dito ay talaga po ganyan ang tao Opo. Pero wag po tayong magtiwala ng lubusan sa kanila. Opo. Kasi nga ay mortal man lang yan At ganun talaga ang tao. Makasalanan talaga ang tao. Napaulit-ulit ko pong sinasabi dito. Kaya nga madali sila magpalit ng paliwanag. Kahapon ang paliwanag nila ay ayaw nila sa dynasty. Ngayon, pag sila ang nakaupo, ay pwede naman, sabi nila. Di ba? Pwede naman Parang ganyan kay Guevara, natatalakayan ko po bukas, abangan nyo. Na si Guevara ay wala namang pinaglalaban yan. Hindi ba? Wala He is neither here nor there. Wala kang makukuha dyan. Kahit na isang taong magpaliwanag yan, wala. Ano makukuha mo dun? At yan po ang tatalakayin ko bukas. Gagawa ako ng magandang paliwanag patungkol dyan kay Guevara na yan. Wala
Hindi ba? Walang kwintang tao mga ganyan. At aywan ko lang kung maniwala kayo na iyang ganyan ay hindi pinagpapala ng Diyos kung ano man yung pinaglilingkuran niya. Opo, kung naglilingkod sa kay Duterte noon, hindi paglilingkuran ng Diyos yan. Hindi pagpapalain ng Diyos. Opo, kung ang gobyernong ito ni Marcos ay ganyan ang patakaran, wala yan, malahininga eh. Kailangan ng Diyos, kung tama ka, ilaban mo. Ganun po yan, kung tama ka. Hindi pwede yun na sasabihin na, ay, tika muna kanya sa jurisdiction kasi may question eh. Ay, putris yan, bakit yan ang pag-aralan mo yung jurisdiction na yan? Oh, hindi ba? Ayan po ang tatalakayin ko bukas. Bakit yan ang kwan mo? Bakit yan ang priority mo? Ang priority mo yung righteousness. Ha? Yung righteousness. Hindi nga yung batas eh. Ang sabi ni Jesus Christ, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi naman sinabi na ipatupad mo ang batas. Hindi naman eh. Kasi nga hindi, wala yan eh. Guidelines lang po yan eh. Ang mas mahalaga, yung righteousness. Yan po ang nilalakad ng Panginoon kung ano yung tama. Oh. Yan nga, kailangan may justice o justified. Lahat ang desisyon. Ay putris naman yang sasabihin niya na, naku po, paano mong lalabanan yung ganong salita na, hindi naman natin, aywan ko, ayaw ko nang ulit-ulitin, bukas, abangan nyo po, o sige po, hanggang dito na lang po, at mahaba na po ang oras, ay mahalaga po ang oras nyo eh. Alam ko yan, mahalaga. Kaya lahat po ng binabanggit ko dito may meaning. Opo, hindi po ako dito na nagsasambit ng kung ano-ano lang. May meaning po lahat ang words. Lahat ng mapapakinggan nyo sa akin. May message o may meaning. O sige po, at dalahin ko po sa Panginoon na sa ating pong pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. At goodbye siguro, hindi hilo, goodbye. At salamat po sa inyong lahat, Salamat po ng marami.